Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Naaalala nyo ba mga kaibigan ng maganap ang trade sa pagitan ng OKC Thunder at ng Los Angeles Clippers? Kung saan nakuha nga ng Clippers si Paul George at napunta naman sa OKC si Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari at sandamakmak na mga draft picks. Noon nga obviously akala ng madami ay Clippers ang panalo sa trade na ito dahil si Kawhi ay nanggaling pa lamang sa isang historic playoff run at some are even considering him as the best player in the world matapos ang pangunahan ng Raptors sa championship sa kanyang una at huling taon niya dito. Some are even comparing him to Michael Jordan dahil sa kanyang clutch playoff performance na mala Jordan nga talaga. Habang si Paul George naman ay nanggaling pa lamang sa isang season kung saan nagtapos siya na pangatlo sa regular season MVP voting. Habang OKC naman ay nakakuha nga lamang ng role player kay Gallo at isang young player kay Shai Gilgeous-Alexander. Well, fast forward to 2024, si SGA ay isa na sa mga pinakamagaling na player sa buong mundo. Nagtapos siya bilang first runner-up sa MVP race last season while averaging 30 points, 6 rebounds, and 6 assists per game while also leading the NBA in steals per game. At sinamaan pa nga yan ng magandang pagkakadraft nila. Nagtapos din nga sila mga kaibigan bilang ang number 1 seed at dahil sa addition nila Alex Caruso ay projected nga mga kaibigan na maging number 1 seed ulit ang OKC sa napakatinding Western Conference, habang Clippers ay wala na nga si Paul George at si Kawhi Leonard ay inanunsyo pa lamang kanina na out na ito indefinitely ngayong season. Ibig sabihin ay walang timetable kung kailan ba siya makakabalik. Dahil sa injury ng two-time Finals MVP ay projected ng Clippers na magkaroon lamang ng 35.5 wins, which is ang 9th lowest sa buong NBA and only above Utah Jazz and Portland Trail Blazers sa Western Conference. At kung totoo man nga mga kaibigan na maging third to the last ang Clippers sa West, hindi dahil sa mahina sila bagkus napakalalim ng talaga ng West ngayon, mabibigyan itong OKC ng 96.9% chance na makakuha ng top 10 pick next draft. 20.3% chance para sa isang top 4 pick at 4.5% chance naman para sa number 1 pick na expected na magiging si Cooper Flagg. So literal nga na may pagkakataon ng OKC na maging ang number 1 seed ngayong season, umabot sa NBA Finals, mag-champion at matapos lamang isang linggo ay makuha sa draft si Cooper Flagg bilang parte ng Paul George trade na naganap almost 5 years ago. So ang bad news nga na injury ni Kawhi sa Clippers ay posibleng good news para sa OKC Thunder moving forward. Ganun pa man na isang bagay natin na kailangan alalahanin, sa 16 years sa NBA ni James Harden ay hindi niya pa nga namimiss ang playoffs ang kahit isang beses man lang. With or without Kawhi Leonard ay may chance ang Clippers with Harden sa regular season. May decent supporting cast din siya. Subalit ang sa ngayon nga lang ay literal na 13 teams sa West ang inaasahan na talagang mag-aagawan ng pwesto sa playoffs. Lahat nga ito ay may talent na pang playoff caliber. Magmamatter na lang nga dito ang lahat ng kalusugan mga kaibigan. Subalit all throughout the season ay magiging kabang-abang ang standing sa Western Conference. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?